Sisimulan natin sa orihinal na pangalan ng ating bida. Ito si Nicasio Rodriguez Salonga o mas kilala natin sa tawag na Asyong Salonga. Ipinanganak siya noong 1924 sa lugar ng Tondo, Manila. Ang lugar ng Tondo noon ay kilala dahil sa iba't ibang mga gang, gangsters at mga hoodlums. Ang katumbas ng hoodlums sa salita natin ngayon ay ang, again, cancer. Hoodlums ang tawag noon sa mga tao na palaging nasasangkot sa mga krimen at karahasan. In short, maraming nagsasabi na sila daw ay salot sa lipunan. Alam niyo sa mundo kung saan marami ang nangyayaring hindi maganda, namulat si Asyong. At itong mga nararanasan at nakikita niya sa kanilang lugar noon ang siyang isa sa pinakadahilan kung bakit ganito ang nangyari sa buhay ng ating bida. Pinaniniwalaan na nagsimulang maging matunog ang pangalan niya noong siya ay 15 taon lamang. Ito ay sa isang kalye na may pangalang Angustia o Angustia. Pasensya na kung mali ang pagkasabi ko pero basta ang pangalan niya ay naging matunog sa kalyeng ito. Sa kanyang unti-unting pagkakakilala bilang isang gangster ay hindi mo maiiwasang may makabangga. Bagamat minor de edad pa lamang ay hitik na ang resume ni Asyong kung pag-uusapan ang karanasan niya sa mga maling gawain. Ang lahat na nakatunggali niya noon sa nasabing kalye ay isa-isa niyang pinabagsak. Kaya lingid sa kalaman ng marami, bago pa siya mabansagang hari ng Tondo ay ang kalye na may pangalang Angustia ang una niyang pinagharian. Ang pagiging kingpin niya sa kanilang kalye ay hindi nagtagal. Hindi naglaon, nakagawa na siya ng grupo at ang kanyang grupo ay mabilis na naging kilabot sa iba't ibang distrito ng Tondo. Alam nyo, hindi na nila sinayang ang oras nila sa pag-iisip kung ano ang magandang gang name kaya ipinangalan nila sa kanilang grupo ay ang pangalan din ng kanilang kalye. Ang grupo nila ay ang kung tawagin ay Angustia Gang. At dahil may pangalan na ang kanilang samahan noon ay mas naging matunog ito sa lugar ng Tondo. Kumbaga, hindi na siya lokal, naging international na rin. Sa tuwing nagkakaroon ng pagnanakaw, gulo, ay ang gang niya ang siyang sinisisi ng mga taong bayan. Pero lingid sa kalaman nila na hindi lang si Asyong ang nagpapalakad ng mga gang noon sa kanilang lugar. Naging masakit ito para kay Asyong. Naintindihan ko dahil siyempre masakit ang pagbintangan lalo na't wala ka namang ginagawa. Lumipas ngayon ng ilang buwan na pag-isipan niyang baguhin ang kanyang estilo. Gusto niyang alisin sa kaisipan ng tao na pag may nangyayaring nakawan o karahasan ay hindi sila dapat ang sisihin. Nagkaroon ngayon ng malalim na pagtitipon-tipon ang grupo ni Asyong at dito iminungkahi niya na kailangan mag-iba ang tingin ng mga tao sa kanilang grupo. Naging mahirap para kay Asyong na kumbinsihin ang lahat ng kanyang miyembro. Pero dahil sa magandang pagpapaliwanag at pag-uusap ay naging maayos at pumayag ang lahat ng kanyang miyembro. Sa kanilang unti-unting pagbabago ng imahe sa mga taong bayan, inumpisa nilang tugisin ang mga small-time gang na wala nang ginawa kundi mangikil sa taong bayan ng pera. Kadalasan nilang biktima ay yung mga taong may maliliit na tindahan at marangal na naghahanap buhay. Ang pagkuha nila ng salapi sa mga tao ay sapilitan. Kung hindi ka makapagbigay ay sasaktan o di kaya kukunin ang kahit na anong gamit na pwede nilang pakinabangan. Hindi nagtagal, inisa-isa nga nila itong mga grupo na ito. Isa rin itong paraan upang mas magkaroon ng kontrol sa Tondo. Pag may natunugan siyang grupo ay marami siyang pwedeng gawin. Yayaing makipag-inuman, bilyar o baraha. Simple lang ang layunin niya kung bakit niya ginagawa yun. Sasabihan niya lang na itigil ang mga ginagawa nila sa Tondo o magkakaubusan ng bala. Matigas si Asyong, wala siyang kinakatakutan kaya siya mismo ang nakikipagkita at gumagawa ng paraan para mapalapit sa kalabang mga gang. At nangyari nga ang hinihiling ni Asyong. Unti-unti ngayong nagbago ang imahe ng ating bida. Ang iba ngayon ay itinuturing na siyang bayani. Itinigil niya ang dati niyang gawain na siya namang naging dahilan para ang mga tao sa lugar mismo ang magbigay ng pera sa grupo niya. Hindi hinihingi ito ni Asyong, ito ay tulong ng mga tao sa proteksyon ng kanyang grupo sa ibang gang na susubukang manggulo. Isa na rin siya sa mga tinatakbuhan noon ng mga taong kulang sa salapi, halimbawa sa burol, kasal at yung mga malalapit niyang kaibigan. Maluwag sa pera si Asyong, hanggat mayroon ay ibibigay niya ito. Sa mga tindahan na dati pinupuntahan ng ibang gang ay mayroong litrato ni Asyong. Itong litrato na ito ang siyang naging tanda na ang tindahan ay protektado ni Asyong. Bagamat maganda na ang imahe niya sa karamihan, hindi alam ng mga tao na ang ilegal na gawain ni Asyong tulad ng pagkuha ng mga baril sa ilegal na paraan at pagpatay ng miyembro ng kalabang grupo ay patuloy pa rin. Pero isang araw, magbabago ang lahat. Ang ating bida ay 20 taon na. Noong mga panahon na ito ay nadakip si Asyong ng mga pulis sa kasong illegal possession of firearms. Ang hatol sa kanya ay 6 na taong pagkakabilanggo. Sa kanyang pagkakakulong ay unti-unting humina ngayon ang proteksyon ng kanyang grupo sa nasasakupang lugar.
Kaya ang naging game plan ng kanyang miyembro sa labas ay mag-lie low muna at hintayin ang susunod na hakbang ng kanilang pinuno. Mabalik tayo ngayon kay Asyong. Habang papasok si Asyong noon sa loob ng kulungan ay laking gulat niya nang mamataan ang isang preso sa loob. Kinilala niya ito bilang si alias Boy na may buong pangalang Angel Zapanta Tuazon. Itong tao na ito ay naalala niya na isa sa mga lider na pinabagsak ng Angus Sagang sa Tondo 2 taon na ang lumipas. At syempre kung iisipin mo dahil nauna ito sa loob ng kulungan ay nagkaroon na siya ng reputasyon at mayroon na ring mga kaalyado sa loob. Ikinatakot ngayon ito ng ating bida lalo na't bagong salta siya. Walang kalaban-laban kung sakali mang pagtulungan siya ng mga preso sa loob. Dumaan ng 3 buwan, isinugod si Asyong sa pagamutan. Pero hindi ito dahil kay alias Boy. Ginamit niya ang kanyang utak at naisip na kung ako ay mapipit sa kulungan kasama ang isa sa mga naging kalaban ko sa labas ay sa bawat gabi na ipipikit ko ang aking mga mata, ang buhay ko dito sa loob ay walang kasiguraduhan. Ang dahilan kung bakit siya dinala ngayon sa pagamutan ay nagkaroon siya ng malaking sugat sa tagiliran at ito ay nagresulta sa kanyang pagkawala ng malay. Base sa mga haka-haka, ginawa niya ito mismo sa sarili hindi lang dahil sa takot na pwedeng gawin ni alias Boy. Ginawa niya ito para makakuha ng magandang tiyempo na makatakas sa kamay ng mga pulis. Mabilis naman siyang naisugod sa pinakamalapit na pagamutan noon. Pagdating dito ay mabilis naman siyang inasikaso ng mga doktor. Dumaan ang ilang mga oras ay nagkamalay ngayon ang ating bida. Sakto namang nag-uusap ang doktor at mga pulis noon. Narinig niya na binanggit ng doktor sa pulis na isang araw lang ang pahinga niya at maaari na siyang ibalik sa kulungan. Isang araw lang ang mayroon siya para mabago ang magiging takbo ng kanyang buhay. Lumabas ngayon ang nurse at pulis. Dito mataimtim siyang nag-isip kung ano ang gagawin niya. Kumbaga, chance of a lifetime. Pipili siya kung tatanggapin niya ang 6 na taong sentensya o gagawa siya ng paraan para makatakas. Sa gilid ng kanyang desk noon nakalagay ang isang folder at dahil isang kamay lamang ang nakaposas, nakagawa siya ng paraan para makuha ang folder. Sa loob ng papel ay may nakita siyang paperclip. Dali-dali niya ngayon itong kinuha at ginamit niya ang kanyang bibig upang ang paperclip ay maidiretso. Unti-unti niyang tinusok ang posas. Nalaman niya ang taktikang ito dahil, isa siyang gangster. May mga backup plans at dapat maging resourceful pag dumating ang araw na magkahulihan. Pagkagat ng dilimhating gabi noon, pumasok sa kwarto ang mga pulis. Laking gulat nila nang makita na wala na si Asyong sa kanyang kinahihigaan. Hinalughog nila ang buong hospital at sa kanilang paghahalughog, ang nakita na lamang nila ay ang naiwang paperclip pati ang posas sa taas ng kama. Nagkaroon naman ng mabilisang manhunt para kay Asyong pero sa pagkakataong ito, ang ating bida ay mas naging maingat. Pagkalipas ng ilang araw, muling nagpatuloy ang aktibidades ng kanilang grupo sa lugar ng Tondo. Kumbaga, we are back on business. Ang mga pulis noon ay hindi siya mahagilap, hindi man lang makakuha ng lead tungkol sa eksaktong kinaroroonan niya. Ngayon, matatandaan na naglaylo ang grupo ni Asyong at sa paghina ng kanilang puwersa ay may isang grupo ang unti-unting umukupa sa kanilang balwarte at mabilis na gumagawa ng pangalan. Ang grupo na isa sa pinakamagiging katunggali ng grupo ni Asyong at ito ay pinamumunuan ni Totoy Golem. At diyan nagtatapos ang unang kabanata tungkol sa kwento ng buhay ni Asyong Salonga. Hayaan ninyo at gagawin natin ang susunod na kabanata sa lalong madaling panahon. At sana nakakuha kayo ng kaunting kalaman sa video natin at kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakikita nyo ngayon sa inyong screen and as always, thank you so much for watching. Goodbye.